Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng isa namang nating menu para sa holidays. Para sa handaan na ito, beef mechado. I-marinate ko na yung 500 grams na beef sa toyo. Lagyan ko rin ng paminta at kalamansi juice. Ihalo lang habang ginagawa ko yan mga kalasa. Kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Pagkatapos yan, i-marinate ko muna yan ng mga at least 1 hour. Pero may extra time ka pa, pwede naman overnight. Takpan ko lang yan ng cling wrap at ilagay mo na sa ref. Maglagay ng mantika sa kawali, painitin at ilagay na rin yung patatas. Ihalo lang at lutuin ng pa-half cook lang din, wag lang na i-overcook. Kaya lutuin pa natin yan mamaya ulit. At ilagay na rin yung carrots, ganun din. I-half cook lang din natin, ihalo lang at isunod ko na rin ilagay yung bell pepper. Sa bell pepper naman, pag lumabas lang yung aroma niya, pwede na natin tanggalin yan lahat at ilagay muna sa bowl at i-set aside. Sa disim na kawali, igisa ko na rin yung sibuyas. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung sibuyas. Ilagay ko na rin yung bawang. Ganon din process, ihalo lang din hanggang sa maglabas ng aroma yung bawang. Ilagay ko na rin yung kamatis. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung kamatis. At ilagay ko na rin yung marinated beef. Ihalo lang din hanggang sa mag-iba na ang kulay ng karni. O hanggang sa makita mo na naglalabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Pagka ganito na yung karne natin na tuyo na siya at saka nakita mo na rin na lumalabas na yung sarili niyang mantika, ilagay na natin yung pinagbabara natin kanina sa karne. Kunting halo lang din o tanggalin mo lang din yung toast na nakadikit sa kawali at takpan muna hanggang sa mag-reduce lang yung marinade na nilagay natin. Timplahan ko na muna ng patis at lagyan ko rin ng dahon ng laurel at maglagay na ako ng tomato sauce. Ihalo lang hanggang sa mahalo lang mabuti yung sauce at saka na tayo maglagay ng tubig. Nakadepende naman yung dami ng tubig sa dami ng karne. Basta ang importante malampasan mo lang siya ng kaunti dahil sigurado yan makakapalambot na yan sa karne. Takpan muna natin yan hanggang sa mag-reduce lang din yung sabaw at maglambot na rin yung karne natin. Sa puntong ito na malambot na rin naman yung karne natin dahil natutusok na nga natin ng tinidor, ilagay na natin ulit yung pinirito nating gulay kanina. At maglagay din ako ng cheese. Ihalo lang hanggang sa mag-melt lang yung cheese at takpan muna natin ulit para lang din totally na maluto yung gulay kasi naka half cook lang yan kanina. Sa puntong ito naluto na rin yung ating gulay. Tikman ko muna yan kung okay na yung timpla niya at saka magtimpla tayo kung kulang pa. Maglagay ako ng asukal dahil medyo iba yung timpla niya. Optional, kung ayaw mo ng asukal, pwede namang hindi ka maglagay pero sa timpla ko kasi nangangailangan talaga siya ng asukal para mabalanse yung timpla.
Pagkatapos yan, okay na yung ating beef mechado. Ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya alam ko mga kalasa, kayang-kaya mo rin tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Ito na mga kalasa, presenting yung ating beef mechado na sobra ang lambot at napakasarap ng timpla natin ngayon. Tamang-tama lang talaga. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!